programa ni Sir Raffy Tulfo. Alam nyo, yung purpose talaga ng kanyang programa ay maganda. Hindi naman kasi talaga si Sir Raffy Tulfo may kasalanan dito kasi yung mga tao naman ang pumupunta dyan sa kanya. Hindi niya naman pinipilit. Voluntary silang pumupunta dyan. Tama yan. Sa akin, okay yan. Yung mga public service agencies na yan, mga public servants na yan, sa tingin ko okay lang naman. Na ipatulfo sila para kalampagin. Wala namang problema doon. Nakikita kasi nila na pag pinatulfo ka, matindi rin yung makukuha mo agad. Swift justice talaga. Kung gusto mo pumunta kay Sir Raffy Tulfo, walang problema. Di ba? Kaya nga nandyan siya para tumulong din eh. Ito mas malala. Dalawang pulis umaming itananim ang droga sa suspect na umano'y by bust sa San Juan, Batangas. Hindi mo na nga sana ginawa, inamin mo pa. Hindi mo na nga sana ginawa, inamin mo pa. Tanong, mali ba ang ginawang pag-amin ng mga pulis? Na, tulad nga sa sinabi ni Libayan, ay hindi dapat ginawa. Aray ko, ang komplikado ng tanong mo. Anyway, hindi nga ba sa batas, ang pag-amin sa isang krimen ay malaking bagay sa pag-usad ng kaso laban sa mga umamin? Ang pahayag ng abogado ay maaaring nagmumula sa pananaw na ang pag-amin ay maglalagay sa mga pulis sa mas mahirap na sitwasyon legally. Kung ganun, maaari ka bang magbigay ng ethical perspective kaugnay nun? Tulad ng sinabi natin, ang pagsisiwalat ng katotohanan ay isang pagsisikap na itama ang mali at ibigay ang nararapat na hustisya. Nagpapakita rin ito ng accountability at integridad, na mahalaga sa pagsasaayos ng sistema ng batas at maging ng organisasyon at pagtiyak na ang mga ganitong krimen ay hindi na mauulit. So, tama lang bang aminin nila? Sa kabuuan, habang maaaring isipin ng iba na mali ang pag-amin dahil sa legal na kahihinatnan nito, masasabing ito ay tama at mahalaga sa konteksto ng paghahanap ng katotohanan at hustisya. Ang pag-amin ng mga pulis sa kanilang krimen ay isang hakbang patungo sa pagpapabuti ng sistemang pangkatarungan at pagpapanagot sa mga nagkasala. So, I would say yes. Tama ang ginawang pag-amin as it also serves greater public interest. Pero kung ganun, ibig sabihin, para sa isang abogado, mas pumanig dapat siya sa katotohanan, pero bakit si Libayan tila ba ay against siya dun? Ang sabi nga niya ay, Hindi mo na nga sana ginawa, inamin mo pa. ibig sabihin ba ay against siya sa katotohanan? Sa palagay ko, ito ay maaaring nagmumula sa isang praktikal na pananaw. Take note, praktikal na pananaw. Kung saan ang abogado ay nag-aalala sa legal na implikasyon ng pag-amin ng kanyang kliyente, posibleng dun humugot si Libayan. Dahil nga ang isang abogado ay may obligasyong protektahan ang interes ng kanyang kliyente, at sa ganitong sitwasyon, maaaring iniisip ng isang abogado, on the part of the accused, na ang pag-amin ay magbibigay daan sa mas mabigat na parusa o responsibilidad sa kanyang kliyente. Ipinagpapalagay nating nilagay ni Libayan ang kanyang sarili bilang defense lawyer na maaaring sinusubukan lamang bawasan ang negatibong epekto sa kanyang kliyente. Ang mga abogado ay may tungkuling tiyakin na ang kanilang mga kliyente ay makakatanggap ng patas sa paglilitis at proteksyon sa ilalim ng batas. Pero, dapat din nilang balansihin ito sa kanilang tungkulin bilang mga officers of the court na tumutulong sa paghahanap ng katotohanan at hustisya. Ano naman kaya ang ethical perspective mo sa puntong yun? Kung ang abogado ay nagpoprotekta lamang sa interes ng kliyente sa pamamagitan ng pagsasabi ng ganong pahayag, hindi agad ito nangangahulugang siya ay laban sa katotohanan. Pero sa pagpapatuloy natin ay makikita niyong hindi naman talaga yon ang main concern niya kundi ay dahil nababahiran pa raw lalo ng dumi ang dati ng hindi magandang imahe ng kapulisan. Walang nangyaring by bust. Yes or no? Yes. Walang Ang hindi ko rin maintindihan, mga kabatas natin, bakit hindi ito nangyari sa korte? Kawawa naman yung mga kapulisan natin, di ba? Hirap na hirap sila na pangalagaan yung kanilang uniforme para hindi madumihan. Tapos ganyan lang, napuputikan na agad. Nakita nyo na? Kung ang abogado ay aktibong humaharang o nagpipigil sa pagsisiwalat ng katotohanan, doon ay nagiging questionable kung nasaan ang kanyang paninindigan ukol sa etika at katotohanan. Sa ginawa ni Libayan, tila lumalabas na wala siyang paninindigan sa katotohanan.
Ano nga ba daw ang tungkulin ng isang abogado? Bahagi ng nakasaad dito sa Code of Professional Responsibility and Accountability, and I quote, As a guardian of the rule of law, every lawyer, as a citizen, owes allegiance to the Constitution and the laws of the land. As a member of the legal profession, is bound by its ethical standards in both private and professional matters. As an officer of the court, assists in the administration of justice, and as a client's representative, acts responsibly upon a fiduciary trust. An ethical lawyer is a lawyer possessed of integrity. Integrity is the sum total of all the ethical values that every lawyer must embody and exhibit. A lawyer with integrity, therefore, acts with independence, propriety, fidelity, competence and diligence, equality and accountability. Failure to abide by the code results in sanctions. and unquote. Patay tayo dyan, Libayan. Kayo na ang humusga. Ngayon, ano sa palagay nyo ang ginagawa niya laban kay SRT? I know what you're doing, Libayan. I know. So, moving forward. Walang lehitimong buy-bust operation. Yan ang inamin ng dalawang pulis Batangas kaugnay ng ikinasa nila umanong operasyon sa San Juan noong Mayo, kung saan isang lalaki ang nasawi. Nasa front. Well, at least lesson, no? At alam natin ngayon na dahil umamin sila, well, like I said, we will assume that they are telling the truth. Alam natin na nagtatanim talaga sila ng droga. Huwag naman ganun. Frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Walang nangyaring buy-bust. Yes or no? Yes. Walang Ang hindi ko rin maintindihan, mga kabatas natin, bakit hindi ito nangyari sa korte? Kawawa naman yung mga kapulisan natin, di ba? Hirap na hirap sila na pangalagaan yung kanilang uniforme para hindi madumihan. Tapos ganyan lang, napuputikan na agad. Kawawa din kasi pag broadcasted na ganito, mga kabatas natin. Alam nyo kung bakit? Kasi kung sa korte ito, hindi madadama yung mga ibang pulis na matitino. And maraming pulis na matitino. Okay? Maraming pulis na gumagawa ng kanilang katungkulan at hindi nagpaparafi Tulfo in action. Masasabi ko lang, every chance he gets, sasamantalahin niya talagang idamay si SRT sa anumang isyo kahit pa di naman siya involved. Sa ating pagpapatuloy, ang issue na ni-raise ni Libayan concerns the personal interests of certain police officers who admitted to planting evidence and killing an innocent person. Nauunawaan natin ang pag-aalala niya sa imahe ng kapulisan na naaapektuhan dahil sa mga krimeng inaming ginawa ni na Macareg at Perez, which were publicly discussed in a congressional hearing. At dulot nga nun ay nasa subject sila sa so-called trial by publicity. Di nga ba, napakalambing pa ni Libayan na sinabing itigil na ang ganong mga pagdinig? Kasi nga alam niyang nandun si Congressman Acop at wala siyang balls para banatan, ganun ba? Dito kasi, si Congressman Acop pa mismo ang nag-introduce ng resolution kaya nagkaroon ng hearing, dahilan para maging sobrang tipid ng reaction niya. Tigil na yan. Kawawa naman yung kapulisan natin. Kung nagkataong si SRT ang nandun, tiyak na walang foknat na naman ang galit ni Libayan sa channel niya. Anyway, heto, paulit-ulit na natin itong sinasabi. We must remember that while protecting individual rights, including those of police officers as also stated in the 1987 Constitution, particularly the Bill of Rights Article 3 Section 1 which guarantees due process and equal protection under the law is crucial. Exposing the truth about their wrongdoings and uncovering systemic issues within the PNP serves the greater public interest. Gets natin that there's the need to ensure that the rights of all individuals, including police officers, are protected, but not at the expense of truth and justice.
Ano yan Libayan, para lang makontra at pilit mo palabasing mali ang ginagawang hearings in aid of legislation, either in the upper or lower house, ay ipagkakait mo ang katotohanan at hustisya. Kaya iniinsist ang kunwaring pag-aalala mo na nababahira ng dumi ang dati ng hindi magandang imahe ng kapulisan. Kasi nga naman pag pinaburan mo, maaari kang ma-question sa tuwing tinitira mo si SRT at pinagpipilitan mong walang kwenta at mali na mag-conduct ng mga Senate hearings. Truth and justice ang pinag-uusapan dito. Let me remind you Libayan, di ka pa naman nadidisbar kaya technically ay abugago ka pa rin, di ba? At bilang isang officer of the court you are expected to act with honesty, fairness, and you're also expected na maisakatuparan ang ethical responsibility, ensuring that justice is served, and that your conduct reflects the dignity and respect of the legal profession. Ang problema nga lang, tila ba wala kang nasusunod dyan. Pero may chance ka pa habang may panahon pa. Nakikita mo sana ang sarili mo sa tuwing ipinagpipilitan mo ang paghahanap ng butas laban kay SRT. Anyway, it's worth noting that we are not disregarding their rights to due process despite their admissions of guilt. Eto, immediate lang po. Do you want to have Perez and Macaraig, do you want to state your story? And with that story, do you want to execute a different affidavit or a new affidavit? Sergeant Michi Perez. Go ahead. Your Honor, mag-affidavit po ako ng bago, sir. So mag-affidavit ka ng bagong magsasabi ka ng panibagong affidavit. And why? Anong mali sa ginawa ninyo? Anong mali din sa ginawa ninyo, Michi? Sir, dun sa lapses, sir, namin, sa operation. Ano yung mga lapses? Sir, sa statement, pre-ops, coordination, sir. So in other words, yung pag bigay mo ng pera at yung nakuha mong basura, hindi totoo yun. Kumbaga, pag dalbas mo, nabaril mo na agad yung tao. Sir, pwedeng sa affidavit ko na lang, sir. Hindi, tinatanong lang naman kita. Yes or no yun? Kasi you're trying to get our concurrence doon sa affidavit na babaguhin mo So basically, you have to answer us back. Is it part nung tinatanong namin that hindi nangyari yung pagbili mo ng droga? Yes or no lang yun. Yes, sir. So hindi totoo yun. Yes, sir. And even yung by baril si Brian, hindi totoo. Wala yung 38 di ba? Yes, sir. Okay, yes. And even the car. Oo. So even the car, yung meron talagang red na car. Meron po, sir. Maroon, di ba? Meron na rin. Are you going to stick with the executive session or are you going to tell us something? Affidavit na lang po, Your Honor. Affidavit na lang. And why, if I may ask? Meron ba diyang ibang masasabi ka na madadamay ng mga mas mataas sa'yo? Meron bang ganun? Wala naman po siguro, Your Honor. O wala, siguro? Ha? Wala naman po, Your Honor. So meron din pulang sasakyan? Yes, sir. At walang nangyaring buy bust? Yes or no? Yes. Walang nangyaring buy bust. So, sino naglagay ng baril doon? Yung walang hammer? Sino naglagay ng baril doon sa bridge kasama yung shabu? Ikaw o si Michi? Michi, sir. Si Michi. Okay, so, siguro, was also Colonel Lintang, yung Chief of Chairman. Police, no? Para malaman natin kung, kasi meron ka rin affidavit dito, Colonel, Di ba? Yes, Your Honor. So, what do you plan to do? Are you going to stick with your affidavit?
Your Honor, ang basis lang na po ng affidavit ko, Your Honor, yung reports nila na dumating sa akin. Kasi wala naman po ako sa mismong actual na operation. But you have the command responsibility. Yes, Your Honor. Di ba? You relied on the veracity of the report of your people. Yes, Your Honor. Of course, kay Colonel, of course, your affidavit is based, kamo, on the report. That was given to you. Yes, Your Honor. It follows that if the affidavit of the 6 PNP personnel magbabago din yung affidavit mo. Ganun po ba? Yes, sir. Kung ano po yung kakalabasan ng mga statement nila na gagawin. Hindi. Ikaw yung opisyal eh. Dapat based din sa appreciation mo nung pangyari. Wala kasi ako sa actual... Hindi nga, wala ka nga. Pero, do you think pwede mo gamiting excuse to us? You're a colonel. Dito na nagsabi si Perez na maghahain siya ng panibagong affidavit. Bagay na ipinagtaka ni Committee on Public Order Chairperson Dan Fernandez. Ano yun kasi ang problema rin dito mga kabatas natin eh. Dito sa mga gantong pagdinig, sa mga gantong hearing, hindi siya korte. Tignan niyo, pabago-bago yung salaysay nila. Ngayon, sino ang paniniwalaan natin? Kasi hindi rin naman malayo na magbago ng testimonya yung tao na umamin. Kasi kulong na siya kung umamin siya tas dire-diretsong ganyan. Mga kabatas natin, kakasuhan siya, planting of evidence. Kung hindi niya binawi yan, makukulong siya. He just admitted a crime. He just admitted to committing a crime. Umamin sila. Ngayon, mga kabatas natin, paano sila lulusot dito? Ilang perjury yun? Affidavit yung pinadala mga kabatas natin. So meron silang affidavit. So mag-aain sila ng panibagong affidavit. Ang affidavit ay isang sworn statement. Pag binago mo yung sworn statement mo, perjury. O so bugbog ka sa kaso. Pero Libayan, para malaman mo, kahit sa korte ay may mga pagkakataong nagbabago ng pahayag ang mga witness. Anong pinagsasabi mo dyan na bakit hindi yan sa korte nangyari na tila sinisisi mo ang Kongreso sa pagpapalit ng affidavit nila? Kahit saan posibleng mangyari ang pagpapalit ng statement na nakasaad sa affidavit ng mga witness kung nag-iisip ka lang sana talaga. Abogado ka pa man din ayon sa'yo. Hindi ibig sabihing pag nasa korte ay hindi sila magpapalit. Gets naman namin yun na kapag nga magdiretso at tuluyang hindi binago ang ginawa nilang pag-amin ay makakasuhan at makukulong sila. Regardless of which, whether ang issue mo ay ang pagpapalit ng affidavit o ang pag-amin nila sa kasalanan, pareho pa rin maaaring makasuhan at makulong. Di ba mas dapat niyang ikatuwa yon dahil malaking bagay sa pagkakamit ng tamang hustisya ang pag-amin corroborated by witnesses and evidences? Tama lang na panagutan at pagbayaran ang ginawa nilang krimen. Mas mababa nga ang tsansang umamin ng mga yan sa korte dahil hindi katulad ng pagdinig sa Kongreso kung saan eventually ay may lumutang na mga witness at ang ibang ay nakapagbigay ng napakahahalagang ebidensya na magpapatunay na mali ang testimonya ng mga pulis. At para na rin ipaalala sa'yo, ikaw na rin nagsabing umamin sila. Walang pumilit sa mga yan, tinanong sila at sumagot naman. They could have invoked their rights against self-incrimination but they did not. Sumagot sila ng kusa. Hindi ba napakagandang development ngayon sa layunin to ferret out the truth? Hindi ka nga pala kasi maaaring sumang-ayon dahil nga magko-contradict yun sa tuwing tinutuligsa mo ang ginagawang mga pagdinig sa Senado pag hindi pabor sa'yo lalo na pag nandun si Senator Raffy Tulfo. Yun nga lang, unlike dito, hindi ka makapaggalaiti dahil si Congressman Acop ang pasimuno ng hearing. Makakontra ka lang talaga no? Nakita ninyo, pinalagan din ni Libayan ang tungkol sa pagbabago ng statements nila. Dahil nga makakasuhan. Hindi ba tama lang na panagutan nila ang paggawa ng fabricated story to be used against their victim? Lahat ay mali, to begin with. Napakaganda ng katanungan patungkol sa pagpapalit ng statements. Para sa mga mababaw mag-isip, walang halaga yun, but it was actually one of the concerns that must be addressed and resolved. According na nga rin kay Police Lieutenant Colonel Jesus Lintag ay magpapalit din siya ng affidavit kasunod ng kanyang mga tauhan. Malinaw na sinabi ni Colonel na ang tanging basis ng kanyang affidavit at report ay mula sa reports na ginawa nila Macarig at Perez.
As we all know, police reports are often solely based on the statements of the involved officers due to the presumption of regularity. Here, we can say that the danger is real in the so-called presumption of regularity in the performance of duty, where they are often taken at face value, which can lead to injustices. It's commonly perceived by their superiors to be true. Pero bago tayo magpatuloy, alamin muna natin, ano nga ba ang ibig sabihin ng presumption of regularity in the performance of duty. Ang presumption of regularity in the performance of duty ay isang legal na konsepto na nangangahulugang ipinapalagay na ang mga pulis at iba pang opisyal ng gobyerno ay gumagawa ng kanilang tungkulin ng tama at ayon sa batas, maliban na lamang kung mayroong ebidensya na nagpapakitang sila ay kumilos na may irregularidad o labag sa batas. Sa madaling salita, kapag ang isang pulis ay gumawa ng isang aksyon bilang bahagi ng kanyang tungkulin, ang aksyon na iyon ay itinuturing na tama at legal hanggang sa mapatunayan ng iba na ito ay mali o hindi ayon sa batas. Halimbawa, kung ang isang pulis ay nagsagawa ng paghuli at nag-file ng ulat, ang ulat na iyon ay itinuturing na tama at totoo. Kung may akusasyon ng maling gawain, responsibilidad ng akusado o ng kanyang abogado na magpakita ng ebidensya na nagpapakita ng kabaligtaran. Maraming salamat sa ating kaibigan, back to work ka na ulit. So moving on, tulad na lang ng desisyong ito mula sa Supreme Court penned by Justice Alfredo Benjamin Cagioa, GR No. 206767 September 11, 2019. Ang desisyong ito highlights the dangers of relying on the presumption of regularity in the performance of duty by police officers, especially when it conflicts with the presumption of innocence of the accused. Giniit sa nasabing desisyon na hindi dapat automatically ina-assume na tama ang ginawa ng mga pulis dahil lang sila'y mga tagapagpatupad ng batas. Sinabi pa niya, and I quote, In convicting accused appellant Ordes, both the RTC and CA relied so much on the presumption of regularity and the weak defense offered by accused appellant. and unquote. And I quote, Both lower courts favored the members of the by-boss team with the presumption of regularity in the performance of their duty, mainly because the accused did not show that they had ill motive behind his entrapment. We hold that both lower courts committed gross error in relying on the presumption of regularity. and unquote. In short, parehong korte ay dumepende lamang sa mga inilahad ng kapulisan. Hayaan niyong basahin din sa inyo ang bahaging ito. And I quote, The clear and manifest negligence exhibited in convicting accused appellant Ordes has led to the unjust incarceration of an innocent person for almost 15 years. No decision overturning the conviction of accused appellant Ordes can fully rectify this grave injustice. and unquote. Can you imagine kung gaano kadelikado ang presumption of regularity in the performance of duty of the police officers? Tulad ng sinabi natin kanina, it's often taken at face value. Pero anong nangyari? Nabilanggo ang isang taong inosente sa loob ng halos 15 years. Heto pa, kahit si Justice Cagioa, ipinaalala niya ang mga kabalastugan ng kapulisan. And I quote, We are aware that there have been in the past many cases of false arrests and wrongful incriminations, and that should heighten our resolve to strengthen the ramparts of judicial scrutiny. and unquote. And I quote, The court is aware that, in several instances, law enforcers resort to the practice of planting evidence to extract information or even to harass civilians. and unquote. Kahit si Justice ay may ganong reservation sa PNP. Sana nga'y magkaroon kayo ng pagkakataong mabasa ang decision dahil napakaganda ng mga sinabi dyan ni Justice Cagioa. Ngayon, ano ang gusto nating palabasin? We are establishing the importance ng mga pagdinig in aid of legislation tulad sa Kongreso at Senado. Isang paraan ito para sa ating mga mambabatas to study whether existing laws governing police operations need to be amended or whether new legislation should be crafted. Nang sa ganun ay ma-regulate at ma-prevent ganong unfortunate incidents and to discourage criminal behavior within the PNP. Pero si Libayan, mariin niyang tinututulan ang ganong hearing. For this particular hearing kung saan nga umamin sina Macarig at Perez na responsable sa pagtatanim ng ilegal na droga at pagpatay sa inosente, if it wasn't for the hearing, which was open to the public, credible witnesses would not have emerged to contradict the fabricated stories of the police.
Sa katunayan nga, yung isang witness who testified against the police and refuted their claims ay kapatid mismo ng investigador. Kung hindi dahil sa hearing na ginagawa in aid of legislation na malayang nasusubaybayan ng publiko, these witnesses and family of other victim in their previous bogus operation wouldn't have come forward. Furthermore, CCTV footage wouldn't have been obtained na kahit ang kapulisan ay walang kopya at hiningi pa sa Kongreso. Isn't it better that the truth came out this way? Do you think such a turn of events would happen in a private court proceeding? Hindi, di ba? Without the congressional hearing, the truth might not have come out. Such revelations are less likely to happen during private court proceedings. Napanood ng publiko ang tungkol sa kaso kaya nagkalakas sila ng loob makatulong sa kaso which eventually led to the admission of guilt of the police officers. Kung hindi dahil sa pagdinig, magpapatuloy ang kaso na syempre pabor sa PNP dahil ang susundan lang ay ang mga salaysay at reports nila which presumed to be correct due to the principle of the presumption of regularity. Naiisip niyo ba yun? Lalong hindi makakapagkamit ng hustisya para sa biktima. Dahil tulad nga sa kasong dinesisyonan na bigyang diin that the presumption of regularity in police operations and even in their reports can be dangerous because it may lead to wrongful convictions if not thoroughly examined. Nagpaalala nga that the court should prioritize the presumption of innocence and carefully scrutinize any signs of irregularities in police conduct or documentation. Contrary sa posisyon ni Libayan, who happened to still be a lawyer, stop ang congressional hearings on police operations would be a mistake. Ang sinasabi niyang concern ay ang mga makakasuhang pulis na umaming responsable sa krimen at ang pagkakadungis pa lalo ng dati ng hindi magandang imahe ng PNP. Hindi ba tama lang na managot ang mga salarin sa krimeng ginawa nila? The way it seems like he's tolerating their criminal actions, ganun ba yun? Ipaalala natin kay Libayan na hindi pa naman siya na-disbar kaya may obligasyon pa rin siyang tayuan ng katotohan at tamang hustisya. Anong masasabi niyo sa pagpabor ni Libayan sa mga umaming nagtanim at pumatay? Bagamat there's still presumption of innocence and they need to be afforded due process, we can change the fact na kusa silang umamin sa krimen. So para saan ka ba talaga, Libayan? Are you coddling and enabling murderers now, Libayan? Are you disregarding the truth and the general welfare now? Bilang paalala, pati na rin kay Libayan dahil baka hindi na naman niya alam. May tinatawag na oversight function ng Kongreso at Senado. Ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa Kongreso at Senado na magsagawa ng mga investigasyon, pagdinig, at pagrepaso ng mga aksyon ng mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang Philippine National Police, at matiyak na gumagana ayon sa batas at interes ng publiko. Sinisiguro nitong may mekanismo ang gobyerno upang maibunyag ang katotohanan at maitama ang mga pagkakamali. Sa kasong ito, ang pag-amin ng mga pulis ay isang halimbawa kung paano naging epektibo ang oversight function sa pagbibigay ng transparency at accountability. Naging daan ito upang mahikayat ang mga testigo at biktima kung mayroon pang iba na lumantad at ibang tao na maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon at ebidensya, tulad ng CCTV footage na hindi nakuha ng mga pulis. Kung hindi dahil sa pagdinig, ang mga ito ay maaaring nanatiling lihim at ang fabricated story ng mga pulis ang magpapatuloy sa hukuman. Ang prosesong ito ay hindi lamang nagtatama ng mga sistematikong pag-abuso kundi tinitiyak din na makakamit ang hustisya. Ganon din ay nakikita ng publiko at ng mga mambabatas ang mga kakulangan o kamalian sa sistema na kailangang itama. Mahalagang hakbang ito upang masiguro na ang ganitong uri ng pang-aabuso ay hindi na mauulit. Ito rin ay nagsisilbing babala sa iba pang mga nasa posisyon. Bagamat nauunawaan ng pag-aalala para sa imahe ng PNP, ang pananagutan at transparency sa publiko ay hindi dapat isakripisyo. Lalo na kung ang katotohanan ay para sa ikabubuti ng nakararami. Hindi dapat isantabi ang kapakanan ng mamamayan at ng buong bansa para lamang protektahan ang imahe ng isang ahensya. Kahit pa nga ang Commission on Human Rights ay hindi nag-question sa pag-conduct ng hearing ng Kongreso, bagkus ay mas concern nga ito sa kanilang ginawa. Sinabi pa nito, I quote, The CHR condemns this act as it not only resulted in an unlawful killing but also violated the fundamental right to life of the victim, said CHR Chairperson Richard Palpal Latak. It is imperative that the police officers implicated in this grievous act face the full extent of the law for their actions, he added. The killing of Lar Esma is a clear violation of Articles 10 and 11 of the Universal Declaration of Human Rights UDHR, which state that everyone is entitled
in full equality. To a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal to determine their rights, obligations, and any criminal charges against them, and the right to be considered innocent until proven guilty, with all necessary guarantees for their defense. These principles are also reflected in Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR, which mandates the right to a fair trial and the right to be considered innocent until proven guilty. The CHR underscores the need for justice not only to serve as reparation for the victim and his family but also to reaffirm the state's commitment to upholding human rights and the rule of law. End unquote. Mas nagpahayag sila ng concern sa sinapit ng biktima at tila ba walang problema para sa kanila ang ginawang pagdinig kung saan umamin ang mga pulis. Sa kanilang ang pakikipag-ugnayan, nais nilang matiyak na mapapanagot ang mga may sala. Kayo ba? Tutol din ba kayo sa mga pagdinig tulad ni Libayan o para kayo sa katotohanan at hustisya? So, mali nga ba ang mga ganong pagdinig kaya tutol na tutol si Libayan? Hindi ba pagpapakita ng kawalan ng malasakit sa kapakanan at interest ng publiko ang gustong mangyari ni Libayan? Tigil na yan. Anyway, may mensahe pala sa iyo ang committee chairman at sa mga katulad mong tutol sa katotohanan at paggawa ng tama. Ito yung pinakasalita ng ating Pangulo. And I remember yung diniliver din ni Edmund Burke. Di ba? Si Edmund Burke na sinabi niya, the only thing necessary for the triumph of evil is for the good man to do nothing. Di ba? Yeah. Kasi ano yun eh. That's the reason why, di ba, tayo, we're trying our best, no, to do something, no, on our own field of work dito sa Kongreso. And maraming mga naggagalit sa trabaho natin. Sabi ko nga kay General Acop kagabi, ang haba ng usapan namin. Pare, ang daming galit sa akin, boss. Eh, yung mga galit naman sa iyo yan, eh. Guilty ang mga yan. But, ang hirap din po, no, na talagang you need to stand on the truth. And as a matter of fact, even the President himself mentioned this, no? At so sa kanyang pinakahuling salita, ang sabi niya, mga minamahal kong mga kababayan, lagi po nating labanan ang mali at masama at ating ipaglaban ang tama at mabuti. Lagi natin mahalin ang Pilipinas, lagi natin mahalin ang Pilipino. So yun yung nagbuhay ng ating Pangulo. And I think ito basically yung nakita ko na I have to deliver today. As a matter of fact, sarado na tong kasong to eh. And what we wanted to point out in here, ang PNP ay meron pong responsibilidad na proteksyonan ang ating pong mga mamamayan. And in the process of doing this, sometimes, no, nagkakaroon po ng mga lapses and failures ang ating mga PNP. Hindi masama ang ating organisasyon. This was created to protect our people. And we in Congress is here to make it sure that the mandate of the PNP is correctly and rightly being given to our community. Masakit po yung aming mga minsan na natatatanggap ng mga issue na nagiging bias tayo sa mga PNP na nagkakaroon ng mga pagkakamali. No, hindi po tayo bias. We are being transparent in this hearing and we're trying to ferret out kung ano talaga yung nangyari. And we are just receiving mga evidences that point out that something is wrong, di ba? And we need to correct it, di ba? Sabi nga, labanan. Sabi nga ng Pangulo, labanan ang mali at masama at ipaglaban, di ba? Yung tama at mabuti. So, yun po yung aking pong pinaghuhugutan ngayon at halinawa itong mga nangyaring ito at nag-execute ng panibagong affidavit yung ating pong mga members ng ng operation team. And nabasa ko yung mga affidavit ninyo.
At sa aking pagbabasa ng affidavit, nakita ko doon yung tinutumbok ninyo na ninanais nyo doon. But of course, as we said, no, yung amen, yung ano po yung mga bagay na dapat nating paguhin sa ating pong mga batas. Yun po yung layo namin makita eh. Those are the things that we need to discuss. And basically, mabuti na lang, may mga members tayo dito na talagang galing sa serbisyo, like si Congressman Acop, si Congressman Busita. Would like to acknowledge the presence of Congressman Abante and Congressman Paduano, na hindi naman po sila galing sa kapulisan, pero mukha po silang mga pulis. So, yun po yung ating pagpukusan, ano yung mga bagay na talaga nakita natin na we need to change. No? At katulong po ninyo kami, PNP. We were able to talk to the Chief PNP as well. Hindi po ninyo kami kalaban. Pero pag may nakita kaming mali at hindi tama, kalaban po ninyo kami. At pag may nakita naman kaming tama at mabuti, sama-sama po tayo. The most important thing is we were able to establish that there was some deception. Doon sa affidavit ako, I don't want to sound like I'm weak, na parang ito nga yung sinasabi kong predicament ko kay Congressman Acop last night yung, di ba? Luckily medyo this man is strong alam mo, hindi naman ako pulis di ba? Meron pa rin akong emosyon pag nababasa ko yung alam nyo, okay sana kung nagsabi na kayo ng totoo right away in the first hearing that we conducted, nabanggit na agad lahat But, nalaman namin nakita namin, naintindihan namin ang story, and we warned each and every one of you that we know the story. But still, nagsisinungaling kayo. But now that we have conducted a executive session, and there, na-revealan lahat, somehow meron ako sa part ng puso ko na I'm being thankful. But on the other side of my heart, kasi merong biktima may naapi may nagawa ng masama So, being a human being, and being the chairman, I want to be transparent as I can. And of course, hindi natin kailanman matatawaran yung nagawang masama. Di ba? So, yun ang pinanggagaling ko sa ngayon. And I wanted to have this hearing badly and to have an closure on this as well.